Yan mga lods, ang ating nilutong laing Bicolano. Grabe, napakasarap nito mga lodi. So ito yung ating mga putahe sa Bicol. Ganito magluto ng laing Bicolano. So ayan, mga pagpalang umaga mga lods. Ngayon pong araw ay magluluto tayo ng laing. At ito pong ating mga ingredients: bawang, sibuyas, sili, at syempre meron tayong luya. Ayan mga lods, good morning po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magpe-prepare ng ating laing. So ngayon, ito po yung pinakalaman ng laing mga lods. So ngayon po ay kailangan balatan. So itong laing maprosiso po mga lods bago natin maluto. Kailangan natin balatan syempre. At itong pinakamasarap dyan lods, ang laman ng laing, yung pinakapuno niya. Masarap ito pag isama sa pagugulay kasi ito yung magpapalapot ng kanyang sabaw. O yan mga lods, natin ang ipiprepare. Kailangan mo ng balan ang laing puno para ano. So ito na nga mga lods, dahil natapos na tayo magbalat ng laing, mag-prepare. So nagpiga na tayo ng niyog na 2 pirasong niyog ang ating pinakayod. So ayan mga lods. So ito na nga, at ating iserve ang ating purong gata. Ilagay muna tayo ng purong gata. Tabi muna natin. Ayan o, dami mga lods. Isang maliit na kaserola. So ngayon mga lods, ito na yung ating purong gata. So magpiga ulit tayo ng pangalawa para dun sa ating unang pangsabaw sa ating laing na lulutuin. So ito na ang ating mga ingredients. Isama ko na po dyan sa laing. Unahin natin yung sibuyas. So kahit ano naman, pwede naman po yan ipagsama-sama, no? So ang luya po ay isa sa nagpapasarap din sa lutong gulay na laing. So kaya meron tayong luya. So yung sili, mamaya na natin ilalagay yan bago matapos ang ating pagluluto. Pag malapit ng maluto, saka natin isama yan. So kaya itatabi lang muna natin. So ayan mga lods, nilagay ko na lahat ng ingredients. So ilalagay ko na yung pangalawang gata. Ayan. So pasensya na po kayo mga lods kung ano yung mga naririnig. May mga huni ng ibon kasi nandito tayo sa isang construction site. So maglagay lang ako ng asin. Ayan. So simitin lang natin. So dadagdagan na lang natin kung sakaling kulang. So ayan, takpan ko mga lods para maluto na siya. So ito na, sinanan ko na yung aking lutuan. Takpan lang natin. So ito yung ating purong gata, itatabi ko lang. So syempre meron akong panahog, ayan, no? Labahita, saka yung uli natin yung sili. So yun, nakapagsaing na rin po pala ako. Siguradong ubos yan mamaya. So ayan, isinama ko ng mga lods yung ating pansahog na labahita para mas maglasa siya sa ating laing. So takpan ko lang ng mga 20 minutes. So let's buksan ko. Yun, no? Ayan, no? Balik na rin ko lang mga dahan-dahan mga lods. Paghalo para mapailalim natin yung sahog na labahita. alam niyo naman ang laing pag nalamog mo ito, maaaring pumati sa dila pag kinain. So kaya kailangan dahan-dahan. Ito po ilalagay ko na po yung kanyang tangkay kasi yung dahon lang para mag-evaporate po ang kanyang sabaw. Ilalagay ito. Ayan. Kasi kailangan natin yung patuyuin. So ito huli ko po ilalagay kasi mabilis lang maluto. Yan yung puno ng laing. Ilalagay ito. So, siya na kayo maingay dito sa site. Mag-usok yung kanyang dahon.
bago natin isama Kasi pag nilagay mo kasi agad ito, so dahil ano na, pwede nang isama yung puno. mabilis na malalata. So, sinama ko na po yung Kaya binalatan. pinahuli natin ang paglagay niya. So mga lods, So ayun mga lods, puno-puno siya. aring Pinahuli para kumimpis. Pasensya na kayo dito mga lods. Maingay talaga sa construction site. Kaya marami pong naririnig kayong iba't ibang mga boses. No? So ayan, hintayin lang natin yan na bumaba. Kumimpis yung ating gulay na gabi. Saka natin, pag luto na siya, ilalagay natin yung pang purong gata. Kaya ayan, tapay lang po mga lods. Haluin ng haluin. So ito na nga mga lods, buksan na natin. Ayan, di ba? Yung kaninang napakarami, umimpis na, kunti na lang. So kailangan wag haluin ng malakas, dahan-dahan lang, slowly lang, para hindi kumate yung ating nilulutong laing. Meron kasing nagluluto niya na hindi mo makain talaga kasi kumakagat sa dila. So maglagay lang ako mga lods ng pork cubes para mas masarap ang ating gulay. So ano lang natin yan dyan hanggang sa matunaw yung pork cubes. Ayan. So ayan ang mga lods, hintay-hintayin lang natin bago natin ilagay yung purong gata. So ito na nga mga lods, nakikita nyo na pakunti na lang ng pakunti ang tubig ng unang ano natin gata. Yan. So ayan mga lods, pwede na natin ilagay dito yung ating panahog. Naglagay pa ako ng another na sahog na tilapia na daing. So ayan na nga mga lodi, dahil nagtutong-tutong na siya ang ating unang purong gata. So ilalagay na natin dito yung ating purong gata mga lods. Ayan o, ay grabe, napakasarap naman sigurado nito. Ubos na naman ito ang kanin, yari na naman tayo nito sa mga tropa. Ayan o. So isang sandali na lang ay maluluto na ito. So ilagay ko na po nga dito ang siling haba saka siling labuyo. Ito na yung magpapasarap sa lutong laing ng isang Bicolano. Yan mga lods, kita niya ang sarap. Sa paningin pa lang ang sarap na, lalo pa ang lasa, panigurado. Ubos na naman ang kanin, walang matitira na naman sa kaldero. So yan ang mga lods, hintayin lang natin yan na maluto yung purong gata at pwede nang iserve yan. So eto na mga lods, ang ating laing Bicolano. Grabe, sa tingin pa lang mapapawaw ka na.